Sa lahat, maaari po bang batiin po natin yung ating pong mga katabi? Good morning. Good morning. Ayan. So wala pong ito, ang ating pong, hindi na po lalayo sa ating pong pag-aaralan. Dahil ngayong umaga po ay nais po natin bigyan ng parangal, ng tribute ang ating pong mga nanay. Minsan pa po batiin po natin ang Happy Mother's Day yung mga nanay. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Sa lahat po ng mga nanay, sa lahat po ng mga magiging nanay, sa lahat po ng mga nagnanais maging nanay, at sa mga mukhang nanay, Happy Mother's Day. Ayan. So ngayong umaga po tayo po ng lahat ay sumandaling manalangin at hindi po ng pagsama ng ating Panginoon. Minamahal naming Diyos, banal, tapat at makapangyarihan. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat minsan pa sa pagkakataon ng Diyos na muli, Panginoon. Kami o Diyos ay makakapag-aral, Panginoon. Makakakain, Panginoon, ay iyong salita at muling bubusugin mo, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon. Lalabas po kami, Panginoon, na spiritually filled, Panginoon, at full, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaralan ngayong umaga. Ikaw po lang ang makita ng parangalan. Ikaw ang bigyan ng papuri at pagdakila, Panginoon, sa umaga po ito, Father God. Lord, sa'yo po namin pinagkakatiwala ang pag-aaral ng salita mo sa bawat isang makikinig, Panginoon. Tabihan mo, Panginoon, kausapin, Panginoon, at muling mapaalalahanan, Panginoon, ang mga salita mo, Father God. Muli, O Diyos, sa'yo po namin pinagkakatiwala ng lubusan at sa anak mo, Diyos, na gagamitin, Panginoon, abang lingkod, Ama. Bigyan mo lamang, Panginoon, ang karunungan, Panginoon, na nanggagaling lamang sa iyo, Father God. Ikaw ang makita at maparangalan, Panginoon, hindi ang aking kaingan, O Diyos. Muli, O Diyos, marami pong salamat sa iyo ang papuri at pagdakila sa pangalan ng Jesus. Ayan. So ngayong umaga po tayo po ay nasa worship service. At hindi lang po tayo mag-worship, kundi ngayong umaga po ay bibigyan po natin ng honor. Sabi nga po, give honor to whom honor is due. Kaya today po, mag-giveaway po tayo sa ating pong mga nanay. Sa ating pong mga magigiting na nanay na hindi po tumigil at hindi po napagod na mag-alaga sa ating pong mga buhay. So everyone po is makaka-relate dahil lahat naman po ay may nanay. Amen po ba? Amen. Lahat po ay may nanay. Yung mga may asawa po, nanay ng kanilang mga anak. At yung mga anak na still single, meron po tayong mga nanay. At syempre po, sa mga certified na nanay ngayong umaga, ito po ay muling mapaalalahanan po tayo ng Panginoon kung ano ba ang greatest gift na natanggap po natin sa ating pong mga nanay. So, ang topic po natin ay Mothers, God's Precious Gift. Yung pong mga mothers, ang ating pong mga God's precious gift. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Proverbs, chapter 31, verse 10 hanggang 31. Mahaba-haba po ito. At hayaan niyo po akong basahin ko siya sa Tagalog para po mas malinaw. Sabi po dito sa English, Epilogue, the wife of noble character. Sa 10, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay niyahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayanan, pati ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitignan ang bukid bago siya magbayad ng kanyang naimpok na pinagtinimnan ng ubas. Gayunmay, naiingatan ng kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin sa araw-araw. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at umahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan siya'y bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala, dumating man ang taginaw, pagkat ang sambahin niya'y may makapal na kasuotan. 22. Gumawa siya ng makapal na sapin at higahan, damit ng pinong lino at isinusuot niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahanay sa mga pangunahing mamamayan.
Gumagawa pa rin siya ng ibang kasuotan at pinagbibili sa mga ngalakal. Marangal at kapi-kapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratan. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa pang-araw-araw. Galang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakakahigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay paparangalan. 31. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya ay papuri ng bayan. So pag nanay po ang pinag-uusapan, napaka-thankful po natin at grateful sa Diyos dahil tayo po ay blessed and favored po sapagkat ang nanay po natin ay precious gift from God. Amen po ba? Amen. Hindi pa po ako nanay at ako din po ay may mga kapatid naman na nanay at syempre meron din akong nanay. Kaya sabi ko po, paano po kaya ako mag-share ng about sa nanay na hindi ko pa po naranasan ng maging nanay. Pero sa ibang kaparaanan po ay naging nanay naman doon sa mga kapatid, sa mga taong nilapit ng Lord sa akin ay naging kahit pa paano ay naging nanay. So, sabi ko, Lord, hindi po ako nanay pero ang Diyos po ang naging nanay po sa ating lahat. So, what are the qualities of a mother who is truly a gift from God? Ano po ba yung mga qualities ng mga nanay? Doon po tayo sa ating pong tema, Mothers, God's Precious Gifts. Doon po tayo kukuha sa gift. Yung 4 na letra na gift. Titignan po natin ang nakapalaw dyan kung ano po yung nanay. Bilang isang nanay, what are the qualities of a mother? So number 1 po, makikita po natin sa verse 28 to 31. Sabi po diyan, her children arise and call her blessed. Her husband also and praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. So 29 po. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Sabi po sa number 1, our mother are gift of God. Sabihin nga po natin, my mother is a gift of God. Tunay nga po, nasabi ko nga kanina, yung ating pong mga nanay ay regalo ng Diyos sa atin. Sabi po sa verse 21, who is this woman? Sino po yung babaeng ito? A precious gift, sabi po dyan. Mother is the one who is more concerned with the needs of others than she is for her own needs. Mas alam po ng ating mga nanay ang kailangan natin. Mas uunahin po ng mga nanay yung kailangan natin kaysa po sa mga kailangan nila. She put her family first. Yan po yung ating pong mga nanay. Inuuna niyang lagi yung kapakanan ng ating pong, ng kanilang mga anak. Inuuna ang kapakanan ng kanilang mga asawa. Inuuna ang kapakanan ng kanilang mga kapatid o ibang tao bago po yung kanilang mga sarili. Nung nalaman ko po nung nalaman niyo po, sino po dito yung nanay na? Amen. Nung nalaman niyo po na kayo ay magkakaanak, ano po yung naramdaman niyo? Masaya? Excited? Answered prayer? Siguro naisip nyo, kung bago-bago ka pa lang na magiging ina, madaming sakripisyo, madaming paghihirap sa simula, pero alam ko po na hindi nyo inalintana pagkus naging excited po tayo at naging preferred. Naalala ko po yung nanay ko nung siya po ay, pasensya na po kayo, hindi po ako naging nanay, kaya ang nanay ko na lang po yung magiging example. So yung nanay ko po nung siya po ay magkakaroon ng baby doon po sa aking last na kapatid. Kasi po 4 po kaming babae na sunod-sunod and gusto po nilang magkaroon ng lalaking anak. Nung nalaman po nila na
magiging lalaki, yung kanilang magiging susunod na anak, sobrang excited po nila at ginawa po nila yung lahat ng paraan para dun sa bata. Dun pa lang sa, alam niyo po yung nanay ko yung kanyang lampin, siya talaga yung naglagay ng burda ng pangalan ng kanyang anak. Tapos po lahat ng mga lampin, lahat ng mga gamit ng bata, puro bago. Di po ba sa atin kapag po ng anak kayo sunod-sunod, kung ano yung nagamit ng panganay, yun na lang ang gagamitin ng pangalawa, gagamitin ng pangatlo, gagamitin ng mga susunod. Pero doon po, ang nanay ko, tinapon niya po yung lahat, pinamigay yung mga luma at gumawa po ng bago. Bumili ng mga bago. Dahil excited po sila at alam po nila na sila po ay magiging masaya sa pagkakaroon po ng anak. Alam niyo po, ang Mother's Day po is God's reminder of God's faithfulness po sa ating mga buhay. At makita po natin ang kahalagahan, ang value ng ating mga nanay. Minsan po, habang tayo ay lumalaki, tumatanda, habang po tayo ay nagkakaroon na ng ibang direksyon ng buhay na ginagalawan, minsan po nakakalungkot na minsan na nakakalimutan yung ating pong mga nanay. So, every Mother's Day po, inaalala po natin yung kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa ating pong mga nanay. To us, children, bilang mga anak, ang ating pong nanay, ang ating pong mother is a precious gift na mula sa Diyos. Sabi po dyan, gift from God. Minsan, di po ba yung ating mga nanay, lagi po natin yung dinideklara o dinidescribe as best mom in the world. Pag nag-post ka sa Facebook, Happy Mother's Day, you are the best among the best, best in the world, in the universe. Dahil gusto po natin, ang nanay po natin ay maparangalan dahil alam po natin na sila ay bigay ng Diyos sa atin. At alam niyo po yung pagmamahal ng isang nanay, a mother's love for her child, is one of the strongest kind of love that the world has ever known. Meron pong story sa England. Meron pong isang nanay na naglalakad. At sila po ay pupunta sa isang destinasyon. At habang sila po ay naglalakad, inabutan po sila ng malakas na snowstorm. At habang po sila ay naglalakad, na-stranded po sila. At sa pagka-stranded po nila, lumakas na lumakas ang storm at nagkaroon po ng big snow. At dahil po doon, ang nanay po na ito, dahil ayaw niyang masyadong malamigan yung kanyang anak, tinanggal niya po yung kanyang robe, tinanggal niya po yung kanyang coat, yung jacket na makapal at binalot sa kanyang anak. At habang pong lumalakas ang snow, mas lalo pong nakaramdam ng panlalamig yung nanay na ito. At sa kasawiyang palad po, namatay po itong nanay na to. Nang dumating po yung pressure at tumigil na po yung storm at nagsubside na po yung snow, pumunti na po, nakita po nila yung nanay. Wala pong damit. Dahil binalot po ang nanay na ito sa kanyang anak. At alam niyo po yung bata is nabuhay. And years later, ito pong batang ito ay naging isang prime minister po ng England. Siya po ay si David Lloyd George. So nakita po natin dito yung pagmamahal ng isang ina. Nagagawin ang lahat, maproteksyonan lamang po yung kanilang mga anak. So napakalaking greatest gift ng mga nanay sa atin. Kaya po, pag dumarating po yung mga ganitong okasyon, mga ganitong pagkakataon, tandaan po natin kung gaano tayo ka-blessed dahil meron pong binigay na regalo ang Diyos sa atin, ang
ating pong mga nanay. Mari ko bang palakpakan natin ng Diyos? Number two po sa word na G is I. I is our mother, is our inspiration. Sabi po sa Proverbs 31:13 to 14, she selects wool and flax and works with eager hands. She selects wool and flax and works with eager hands. 14, she is like the merchant ships bringing her food from afar. So, talon po tayo sa 16 to 19. She consider a field and buy it out of her earnings. She plants a vineyard. 18, she sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. So 19 po. In her hand, she holds the distaff and drafts the spindle with her fingers. So nakita po natin, no? Everyone must have a source of inspiration. Pag tinatanong po tayo kung sino ang inspirasyon natin, sino po yung naiisip natin? Ako po, kapag tinatanong kung sino yung inspirasyon ko, ang lagi ko pong iniisip yung aking nanay. Dahil ang aking pong nanay ay hindi tumigil na mag-inspire at mag-encourage po sa aming kanyang mga anak. Di po ba minsan sa ating mga kalalagayan na pag tinatanong po tayo kung sinong gusto mong maging katulad? Di po ba lagi natin sinasabi, gusto ko katulad yung nanay ko. Pag nag-asawa ako, hahanapin ko yung katulad ng ugali ng nanay ko. And kapag ang nanay po yung nagsasabi, nagbibilin, di po ba nakikinig tayo? Ang bata tayo, pag iniwan tayo ng ating mga nanay, huwag kang makikipag-usap sa mga hindi mo kilala. Diyan ka lang. Bilang isang anak, at tinitignan mo po yung sinasabi ng nanay mo, kahit nasaan na yung pumunta ang nanay mo, pumunta na ng palengke, magawa niya na yung mga ginagawa niya, aabutan pa rin tayo doon dahil doon po natin na tama yung sinasabi ng ating mga nanay. Sabi nga po, mothers knows best. At pag-usapin pong nanay sa pagdating po sa inspirasyon, lagi po natin sinasabi yung ating pong mga nanay ay mahalaga, maaruga, mapagmahal, at gagawin po ang lahat para tayo ay maproteksyonan. Naalala ko po yung nanay ko. Nung kami po ay mga bata, kami po kasi ay lumaki sa hirap. At ang nanay ko po yung nagsakripisyo para magtrabaho. Umaga pa lang, wala na siya. Bibiyahe po sila ng madaling araw, 3 o'clock. At siya po ay magbibiyahe from Cabanatuan hanggang sa iba't ibang parte. Especially po sa Manila, sa Cavite, sa Balintawak. Yun po, yung sakripisyo pong ginagawa ng pagising ng umaga. At kahit po wala po kami kasamang nanay, dahil po nanay nga po namin ay sobrang hardworking at siya lang po yung aming pong inaasahan ng mga panahon na yon. Bata pa po kami, hindi po namin siya lagi nakakasama. Gawa po ng busy po siya sa pagtatrabaho. Alam niyo po, kaming mga anak niya lumaking nandito sa mga ganitong sitwasyon na dahil po sa naging inspirasyon namin yung aming mga aking pong nanay. Alam niyo po, pag siya po ay umaalis, dumarating po siya alis po siya ng madaling araw, dadating po siya ng 12 o'clock. Pagdating po ng 12 o'clock, matutulog lang po siya ng 2 oras. 3 o'clock again, aalis na naman siya, bibiyahe na naman siya. Minsan po dumarating yung mga sitwasyon na hindi po namin siya nakakasama. Minsan 1 week siya nagtitinda po ng prutas. 1 week siya doon sa palengke. At nakita ko po yung kanyang pagtitiis. Nakita po namin yung kanyang hard work. Sabi nga po, kapag nanay ang usapin,
sobrang may pagmamalaki ko po yung aking nanay dahil siya po ay, sabi nga, ang nanay daw ay may 3 ulo, 3 heads. Yung una yung sa harapan para makita po yung hinaharap ng kanyang mga anak, yung mga pangarap. Yung sa gilid po para mas baybayan yung kanyang mga anak. At yung sa likod po, makita kung ano yung mga ginagawa ng kanilang anak kahit wala po siya, hindi kasama yung kanyang mga anak. At sila po ay maraming mga kamay. Ang mga nanay ay maraming pong kamay. Gagawin po ang lahat para lamang sa kapakanan ng kanilang mga anak. Sabi nga po yung nanay, no? Ang nanay po ay walang katapusang propesyon. Kaya pong mag-perform ng nanay ng maraming mga task. Ang nanay daw po ay nurse. Nag-aalaga sa mga anak, teacher, magtuturo, educator, coaches. Di po kayo ngayon? Sila nang nasagot ng module. Therapist. Ang nanay po natin yung mga financial advisor. Magiging bangko. Nalala ko po pag Pasko, akin na yung aginaldo mo, itatabi natin. Hanggang dumating po ang susunod na Pasko, nakatabi pa rin, hindi na po natin nakuha. So, ganun, magiging bangko sila. Yung nanay po natin, peacemaker. Doktor. Kahit hindi po sila nag-aaral ng medicine, doktor po nanay, ang dami po nilang alam na gamot. Pag may lagnan po ako, Skyflakes lang daw at Royal gamot na. Mga tapal-tapal. Especially po yung hug and kiss ng nanay. Napakagaling po na gamot. Counselor din po sila, mga chef, attorney. Di po ba pinaglalaban tayo ng ating mga nanay? At ang mga nanay po natin ay isa rin po silang preacher. Sabi po doon sa kwento po ng isang kilalang preacher, sabi niya po ang pangalan niya po ay Campbell Morgan. Meron po siyang 4 na anak na lahat ay preacher. At lahat po ay nagtagumpay sa ganito pong larangan. At minsan po nagkaroon po sila ng reunion, tinanong sa kanya, sino ba yung pinakamagaling na preacher sa mga anak mo? Sabi po ng panganay, ang nanay namin. Dahil ang nanay namin kahit hindi linggo, lagi nagsisermon. Ang nanay po namin, umaga, tanghali, gabi, lagi nagsisermon. Kaya siya po yung pinaka-best preacher. Sabi nga po niya, mothers knows best. Kaya nagkaroon po sila sa ganoong katayuan dahil po sa pagsisermon ng kanilang mga nanay. Para sa atin po ang mga ginagawang sermon ng ating mga nanay. Amen po ba? Amen. Amen. Higit sa lahat po, ang nanay po natin yung nakakaunawa sa atin ng higit sa lahat ng ating mga nararanasan at nararamdaman. Sabi nga po, motherhood is 24 hours task at walang retirement sa pagiging nanay. Alam niyo po, kapag usaping inspirasyon, lagi pong nanay natin ang mga bida. Kasi po nakita natin kung paano tayo pinalaki, kung paano tayo inalagaan, kung paano tayo iningatan at proteksyonan ng ating mga nanay. Growing up po kasi is nanay lamang po yung aking pong laging nakakasama. Kaya po siya po yung naging inspirasyon at saludo po ako sa kanya sa lahat po ng pagpapagal at paghihirap na meron siya. And number 3, masyado na po kayong seryoso at tahimik. Number 3 na po tayo. Number 3, letter F. Our mother is faithful. Sabi po sa Proverbs 31:10-12. A wife of noble 10-12. A wife of noble character who can find
She is worth far more than rubies. Sabi po dyan sa ating pong binabasa, ang ating pong mga nanay ay matatapat sa anumang bagay na ipagkatiwala sa kanila ng Diyos. Matapat sa oras, matapat sa finances, sa treasure na meron tayo. At isa pong nanay sa Biblia, sobra pong naging tapat sa kanyang pangako, sa kanyang covenant sa Lord ay si Hannah. Si Hannah po ay nanalangin sa Panginoon kay Yahweh. Nang may bagtangis at umiiyak po sa Diyos at nanghihingi po siya ng anak. At dahil po sa kanyang pagtangis, sa kanyang pag-iyak, is nangako po siya sa Diyos na kung bibigyan siya ng anak, is i-offer po niya yung anak niyang ito. At nakita po ng Panginoon yung katapatan ni Hannah at binigyan po siya ng anak. So, sa 1 Samuel 2 verse 19, ito po yung napaka-laking katapatan ginagawa po ni Hannah. Sabi po sa 1 Samuel 2 verse 19, each year his mother made him a little robe and took it to him when she went up with her husband to offer the annual sacrifice. So yearly po ginagawaan niya ng po yung kanyang anak habang ino-offer niya po ito sa Diyos. Kasi yung tapat na pinangako niya po sa Diyos na Lord, kapag binigyan mo ko ng anak, i-offer ko siya sa iyo. And yearly, gumagawa pa siya. Sarili niya pong kamay, naghahabi ng po para po mas best na may sacrifice po si Samuel. And bilang mga magulang po, bilang isang nanay, ang ating pong mga nanay ay faithful to her husband, faithful to her child, and faithful to her God. At pagkatapatan po ang pinag-uusapan sa ating mga nanay, kahit masakit, sasabihin po nila sa atin, anak, hindi tama yung ginagawa mo. Anak, maghinay-hinay ka sa ganyang mga bagay. Dahil alam po ng ating mga nanay na kahit masakit, kahit masaktan itong anak ko ito, she will learn her lesson. Nainihanda po tayo ng ating mga nanay sa mga bagay na darating pa. Makikita po yung katapatan po ng ating mga nanay sa mga advice at sa mga support po nila sa atin. She's always in our side during good and bad time. Successful ka, victorious ka, andyan ang nanay mo, sumusuporta pa rin sa'yo. Nandun ka sa loob mo, ng sitwasyon, nandun ka sa panahon ng paghihirap, andyan po ang nanay natin. Na maaasahan po sa lahat ng panahon. And sa F, dagdag ko po dyan yung our mother is our friend. Minsan po, mahirap magtiwala sa mga tao, sa mga kaibigan natin na kasakit sa atin. Pero pag bigat na bigat ka na, kahit anong tago mo, kahit ano pong sakit, pag sinabi ng nanay, anak, may problema ka ba? Doon po natin makikita yung nanay na kaibigan. Nanay na hindi magbibigay sa atin ng mga maling desisyon, kundi po mga tamang aral. And my mother is one of the most motivator in my life. Sa kanya pong pagiging tapat
sa lahat ng kanyang mga tinatangkili. Siya po yung naging motivator ko. At nakita ko po yung katapatan at paniniwala niya. Nakwento ko na po minsan ito. Dumating po yung time na yung aking pong kapatid na lalaki na nagkaroon po siya ng matinding sakit at karamdaman at siya po ay nag-50-50. Sinakuha na po siya ng doktor at nagtayo na po ng tolda sa amin ng 10 at ibinalita na po na namatay na yung anak na lalaki ng nanay ko. Pero hindi po sumuko yung nanay ko ng time na yun. Marami pong mga Christian born again ng time na yun na nagpupunta, nagpipray gabi-gabi, 3 days na pong pinaglalamayan. Hindi po humihinga pero meron pang false faith. Sabi niya, hindi po siya naniniwala sa mga born again. Hindi po siya naniniwala sa mga Christian na nagpipray. Pero nung time po na yon, sige, kahit sino na lang na pumunta doon, kahit albularyo, pinapupunta niya. Tapos po, yung mga Christian na 3 days na nagpipray, sabi po ng basa mo na yan. Pero hindi po, sabi niya, hanggat may paghinga, hanggat merong false faith is naniniwala siyang papagalingin siya ng buhay. And after 3 days po, yun, bigla na lang pong umiyak yung aking kapatid. Nagkaroon na po siya ng kulay kasi po naglaw siya, tapos nag-violet na siya. So yun po yung katapatan ng Diyos sa ating pong buhay. Nakikita po yung katapatan ng Diyos dun sa mga taong naniniwala at magtitiwala po sa Kanya. At ang araw po na yun, nagkaroon po na magaling na po yung aking kapatid na now. 28 years old na po siya. May pamilya na rin. So ganun po, doon ko po nakita na pag magulang ka pala, hindi mo susukuan, especially yung anak mo. Pag magulang ka pala, mas gagawin mo yung makakabuti para sa iyong anak. Minsan po, ang ating mga magulang ay para pong, ang ating pong nanay especially ay, sila po ay bigay ng Diyos sa atin para makita po natin, mailarawan dito kung ano, gaano katapat ang Diyos. Na ang Diyos ay mapagmahal, mabuti, tapat at dakila. Ganun din po yung ating mga nanay. Dahil po sa katapatan at kabutihan ng Diyos, nagagawa po nilang gawin ang mga bagay na ito kahit mahirap. Maging ang Diyos sa lahat po ng kanyang mga nagawa, mga sakripisyo, mabigyan lamang po tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ginagamit po ng Diyos ang ating pong mga nanay para po tayo. Sabi nga po ang mother, the highest calling po ng isang nanay is yung magampanan ang kanyang role sa pamilya. Minsan po sa ating pong mga nanay, no, yung paniniwala nila sa atin, anak, kaya mo yan. Magaling ka kaya sa ganyang bagay. Sila po yung nag-motivate, nag-inspire sa atin. Kapag hindi ko po kaya to, baka po bumagsak ako sa ganitong... Naalala ko po, inanay ko na naman exam. Naalala ko po nung ako po ay nag-aaral. Kapag po periodical test namin, ang nanay ko po lagi niya akong hinigising ng madaling araw. Mag-aral ka na, mag-review ka na, baka bumagsak ka. Ang ginagawa niya po, tinitiplahan niya ako ng kape, may manina dyan, lahat ng mga pwedeng magpagising para lamang po mag-review ako. Tapos pagkatapos kong mag-review, check natin kung alam mo. Gagawa po siya ng reviewer ko, ng pointers to review at i-review na po ako. So ganun ko po nakikita yung katapatan ng isang ina na kahit mahirap, sa kanyang anak, pinapaniwala po natin na kaya nating mag-excel sa larangan ng anumang larangan at pinapalakas po nila yung ating mga loob. Kaya napakaganda po na
ang ating mga nanay ang gawin po nating best friend. Gawin po nating friend. Dahil kailanman po, sila lamang po yung makakatulong at nakakaalam ng ating pong tunay na makakabuti para sa atin. So number 4. Pang-apat, at dito po tayo magtatapos. Our mother is our treasure. Sabi po sa 31 verse 10, a wife of noble character who can find, she is worth far more than rubies. Sabi po dyan, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Di po ba lagi po natin sinasabi yung ating mga nanay, yung ating tanging yaman? Yung treasure na iingatan. Dahil po, alam niyo po, hindi po mapapalitan ang ating mga nanay. Mag-asawa man tayo, mag-ibang bansa, umalis sa poder ng ating mga nanay. Ang role po ng ating mga nanay, sila pa rin ang ating mga nanay at hindi po yan mapapalitan. No amount of money can replace the value of our mother. Kaya po, sa ating pong mga anak, mga asawa na may mga anak ng asawa, na meron silang anak, yung mga anak dito, i-treasure po natin yung ating mga nanay. Maybe meron po sa atin dito na gustong gawin yung bagay na makakapasaya sa kanilang mga nanay, pero wala na po. Wala nang chance. Kaya habang meron pa pong panahon at pagkakataon is, bigyan po natin ng honor yung ating pong nanay. Kami po, kahit po sa simpleng paraan lang para matuwa si nanay. Walang okasyon, walang Mother's Day, walang birthday na hindi lumipas na hindi po namin maalala o mabigyan ng ngiti dahil napakalaki pong ngiti at may lalagay po sa puso ng ating mga nanay kapag po tayo ay nagbibigay ng honor, ng parangal sa kanila. Naalala ko po nung ako ay nag-aaral, hindi po kasi ako sweet. Nahihiya po akong magsabi ng I love you sa nanay ko. Hindi po ako showy. Noon po, hindi po ako ganon. Pag gusto ko pong magbigay ng bulaklak sa nanay, isilalagay ko pa sa cabinet niya. Pag nagsusulat po ako, nilalagay ko pa doon pag sinusulat ko po, nilalagay ko pa doon sa kahon. Kasi kahon lang po yung lagayan namin dati, wala pang mga drawer. Nilalagay ko po sa box. Tapos makikita niya. Kasi sasabihin niya sa mga kapitbahay namin yung ano ko, sinulatan ako. Yung maririnig po natin yung saya na ay itong anak kong ito na-appreciate pala ako sa ganitong bagay. Ang laki po pala ng galak na inaibibigay natin kapag naibibigay po natin sa ating mga nanay yung magpasalamat lang, magsabi ng I love you, maparamdam na sila ay special. Especially po kapag ang nanay po natin ay tumatanda na, ano po sila? Sensitive na. Sobrang sensitive. Kaya kailangan po yung iparamdam natin sa kanila. Yung love, yung care. Dapat po nilang maranasan. Sabi po sa Ephesians 6:1-3, ito po yung nung
BBS po kami nung bata kami. Yan po yung laging pinapamemorize sa amin. Every Sunday service, after po ng Sunday service, meron po kami BBS. Laging yan ang memory verse. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Ito po ang pangako. So that it may go well with you and what you may enjoy long life on the earth. Sabi po dyan, mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ang nararapat na may kalakip na pangako. Nalalawig ang inyong buhay. So, memory verse po yan. Nung kami po ay mga bata pa. At hindi ko po yan nakalimutan. Hindi po nawala sa puso ang verse na yan. Sabi din po sa Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Sa Deuteronomy 5 verse 16, honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you, so that you may live long and that it may go well with you in the land the Lord your God is giving you. So isa lang po yung sinasabi at pinapaalala sa atin. Honor your mother and father. Bigyan po natin lagi ng pagpapahalaga. Alam niyo po ako, kahit may asawa na ako, hindi ko po nakakalimutan na sa tuwing sahod ko po is hindi napapadalahan si nanay. Dahil po yun ang pangako ko. Yun ang naging panata ko at devotion ko sa aking sarili na kahit may asawa na ako, gusto ko pa rin tumanaw ng utang na loob sa kanila na kahit sa maliit na paraan, hindi naman niya kailangan is makita niya na binavalue ko yung mga nilolook forward ko yung lahat ng ginawa nila sa amin nung kami ay mga bata pa. And alam niyo po, dito po sa treasure, sa yaman na meron po tayo, dumating man po yung panahon na sila ay kunin sa atin sa pahiram na buhay. Masasabi po natin, our mother is our great treasure. Yung mga memories, mga alaala, sweeter memory ng mga bata pa tayo, matanda na tayo, hanggang ngayon, na manatili po sa ating mga puso yung mga ginagawa ng mga magulang. Kasi po, sabi nga is, mahirap po yung part ng nanay. Sabi nga is, ang nanay pwedeng maging nanay at tatay. Ginagawang umaga yung gabi. At gagawin po ang lahat para lamang po mabigyan ng magkaroon ng magandang buhay at pag-asa sa hinaharap yung kanilang mga anak. So dahil po sa precious gift ng Lord sa atin, hindi po natin imimiss yung pagkakataon na yung precious gift na yan ay galing po sa Lord. Na hindi po mawala yung honor natin sa Lord. Na everything we have, even our parents, ay galing po sa Diyos. At yun po yung precious gift na pinagkatiwala po at binigay sa atin ng Diyos. Yung magkaroon ng isang nanay. So ngayong umaga po, ano man po yung ating tawag sa ating nanay, mother, mama, mamis, mudra,
Nay. Hinda. Ang pagbatawag po. Tandaan po natin, pagbaligtarin po natin ang mundo, iisa lamang po yung ating nanay. At yun po ang greatest gift ng Lord sa atin. The precious gift sa ating greatest gift. Sa umaga pong ito, pag-uwi natin, kung hindi mo pa nabati ang nanay mo, kung hindi mo pa nag-greet, kung hindi mo pa natatawagan, isang hi lang po, masaya na yung ating mga nanay. Isang hi lang, kumustahin po natin. So mapaalalahanan po natin kung gaano kahalaga yung mga nanay po natin. Sige po tayo pong lahat ay tumayo.